Alora, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, manggagaling sa aklat ng Malakay, sa chapter 3, verse 13 hanggang 18. Ang sabi niya rito sa King James Version, "Your words have been hard against me, says the Lord. But you say, how have we spoken against you? You have said it is vain to serve God. What is the profit of our keeping His charge or of walking as in murmuring before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape." Verse 16, "Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spared his son who serves him." Last verse, "Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him." Ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito ay may titulong, "God knows your motive." Alam ng Diyos ang iyong motibo. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, Ama. Sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Lord God, dakila ka, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Ama, minsan pa sa mga testimony ni pinagkaloob ng mga kapatid. Tunay nga, O Diyos, na nakikita namin na malaya kang kumikilos, Panginoon, at patuloy ka nagpapakilala sa bawat isa. Salamat din, Ama, sa mga awitin na ipinagkaloob sa umagang ito, Panginoon, sa sandaling ito. Salamat din po, O Diyos, na minsan pa naririto kami, patuloy mo kaming binibigyan, O Diyos, ng pribileyo, na patuloy kaming sumamba sa iyo, mag-aral, makinig ng iyong mga salita. At bago po kami magpatuloy, O Diyos, patuloy namin kinikilala na tunay nga, O Diyos, na kilala mo kami. Alam mo ang laman na aming puso't isipan. Wala po kaming may tatago. Wala po kaming may lilihim sa iyo, Panginoon. Kaya patuloy po kaming lumalapit, Ama, nagpapalinis, dumadalangin na tunay nga, O Diyos, na kami iyong patawarin sa mga oras sandali na kami nagkukulang. Dalahin ko, O Diyos, na wala pong magiging balakid sa pag-aaral at sa pagpapahayag mo ng mensahe sa mga sandaling ito, O Diyos. Minsan pa, salamat po, O Diyos, na tunay nga na ako'y instrumento lamang. Nawa, O Diyos, patuloy mo akong malayang gamitin upang ma-deliver ko na may kasimplihan ng iyong mga salita, Panginoon. Manguna ka sa akin, Panginoon, upang nasa gayon tunay nga na ang mga bawat salita na lalabas sa aking labi ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Dalahin ko nga po, Ama, na tunay nga na sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob mo, Lord God, ang mga salitang aming matututunan, ito, O Diyos, ay aming ia-apply, isa sa pamuhay, upang nasa gayon patuloy ka naming maparangalan sa pamamagitan ng buhay na hinuhubog at binabago mo, Panginoon. Ito po, Ama, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong panganlamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, God knows your motives. Alam ng Diyos ang ating mga motibo. Kumbaga, walang malilihim sa Kanya, walang may tatago sa Kanya. Last 2 weeks ago, ang ating napag-aralan, ang sabi ron, the believer's choice. Kumbaga, meron tayong pagpili na pwedeng gawin, ika nga. At kadalasan, bilang isang mananampalataya, ang mga pinagpipilian natin ay kung maglilingkod ba ako o mananatili ba akong tapat sa aking paglakad bilang isang mananampalataya. Pero kung maintindihan natin ang ating paglakad bilang isang mananampalataya, dapat hindi ka na mamimili ron. Kasi hindi naman tayo iniligtas ng Diyos para gawin mo ang sarili mo pa rin kagustuhan, ika nga. Kumbaga kaya nga, Diyos siya ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin siya ang dapat masunod sa ating buhay, ika nga.
Ngayon, ang isang dahilan din kung bakit hindi tayo makapagdesisyon sa ating paglakad, maging sa paglilingkod, ang kadalasan nagiging tanong kasi, ay yung paglilingkod ba, ay meron ba tayong nagagaransya? Ang sabi diyan, it is vain to serve God. Kumbaga, hindi ba sayang ang maglingkod sa Diyos? Ika nga. Ibig sabihin, sa paglilingkod, naririyan yung paglilingkod at kung bakit ka naglilingkod. Ano ang iyong motibo kung bakit ka maglilingkod? Ika nga. At dito sa ating pag-aaralan sa oras nito, ayon kay Propeta Malakay, na siya isa sa minor prophet sa Old Testament, na may mga bagay tayong matututunan. At meron tayong makikita na dalawang grupo ng tao na binabanggit dun sa mga talatang ating binasa. Ika nga. Yung una, ang sabi nga niya rito, people who serve but deceive. Mga taong naglilingkod, ngunit linlang o nalilinlang o nadadaya, ika nga. Ang sabi sa Tagalog, mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa namin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa namin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Ngayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Ika nga. Yun yung sinasabi rito sa verse 13 to 15. Kumbaga kung titingnan natin ang ating lipunang ginagalawan, totoo naman, ika nga. Sa Pilipinas pa lamang, yung mga buhaya sa politika, ika nga, walang nangyayari, ika nga. Kahit dito sa mundong ito, kung sino pa yung mga masasama, alam mong alangan yung mga pagkilos o pamumuhay nila salungat sa pamumuhay nais ng Diyos, pero parang sila pa ang masagana ang buhay. Parang sila pa yung anggaan ng buhay, ika nga. Kung yun ang titingnan mo, at ito nga yung binabanggit dito, ika nga. At dito, ang sinasabi nga niya rito, na dapat nating maintindihan na itong mga taong ito, kumbaga, tila wala silang takot sa Diyos. Itong mga taong ito is not God-oriented. Na para bang ang dating ay bingi ang Diyos at hindi alam ng Diyos kung ano yung mga nangyayari sa paligid niya, ika nga. At dito sa ating mga makikita rito, may mga ilang halimbawa ng tao na ganito. Ang sabi nga niya rito, grumbling people. Mga taong reklamador, ika nga. Kapag sinabi mong whenever we grumble about our circumstances or the wrong treatment that we have received, we are really elevating ourselves above God. Anong sabi? Kapag ikaw raw ay nagrereklamo sa sitwasyon mo, sa buhay mo, para bang sinasabi mong mas mataas ka kaysa sa Diyos. Ika nga. At dito, para bang sinasabi mo na kaya ka puro ng reklamo, pati itong langaw na to, nagreklamo tuloy ako rito. Lipad ng lipad itong langaw na to, naligo ako. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, reklamo na reklamo. At dito sinasabi nga, oy, totoo yun, naligo ako ah. Ang sabi nga niya rito, para bang ang dating ay, kung ikaw ang siyang hahawak o magkokontrol ng buhay o ng mundo, mas maaasikason mo ng mas maganda, ika nga. Mas mababalanse mo. Parang gano'n ang ibig mong sabihin. Kasi parang may sinasabi mong mas marunong ka kesa sa Diyos. Kaya hindi ako karapat-dapat dumaan ng mga ganitong paghihirap, ng mga ganitong problema, ng mga ganitong sitwasyon, ika nga. Yun ang parang gusto mong ipahiwatig, sabihin sa Diyos, ika nga. At dito, kumbaga parang sinasabi mo, kung ako ang may sinasabing ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay, kung ako yon, kaya kong ayusin lahat. Ika nga. Parang gano'n ang sinasabi mo. Pero hindi.
Ano lamang ang pinakikita mo? Arrogance, pagmamagaling, kayabangan, pagmamataas, ika nga. Yun lamang ang isang ipinakikita mo na para bang mas mataas ka sa God of the universe. Mas marunong ka sa Diyos ng mga Diyos, sa hari ng mga hari, ika nga. Kaya ka puro reklamo. Sa Old Testament, kung babalik tanawan natin ang Old Testament, makikita natin nung inilabas ni Yahweh ang bansang Israel sa Ehipto, sa pamumuno ni Moises, ika nga, maraming beses na kung saan ay maraming himala na ginawa si Yahweh sa harapan ng lahing Israelita, ika nga. At dito, kumbaga, hinati ang dagat, nakatawid sila, maraming himala. Nag-provide ng pagkain mula sa kawalan, binigyan ng inumin mula sa kawalan. Pero sa bawat sandaling yon, lagi silang may reklamo. Hanggang sa pagkakataong naririyan na yung lupang pangako na ipinangako sa kanila, tiningnan, tiniktikan, inobserbahan, at sabi maganda ang lupang ibinigay sa atin ni Yahweh. Ika nga. Ngayon, dahil sa may mga taong salungat ang pananaw, kumbaga, salungat dun sa ang tiningnan nila ay yung mga higante na hindi raw nila kakayanin, nakalimutan nila kung sino yung Diyos na nangako sa kanila na ihahatid sila dun sa lupang pangako. Ika nga. At dito makita natin na sinasabi nga na para bang pinanghinaan sila ng loob at mas ninasa na nilang bumalik na lamang sila sa Ehipto kahit sila'y muling maging alipin. Mas madali silang angkinin na maging alipin na lamang sila kaysa magtiwala sa Diyos. Ika nga. Kumbaga mas madali sa kanilang kalabanin ang Diyos kaysa magtiwala sa Diyos. Kaya anong nangyari, ika nga, sa madaling salita, yung mga Israelitang nakalabas sa bansang Ehipto, lahat sila namatay maliban lang kay Caleb at kay Joshua na siyang nagtiwala kay Yahweh. Ika nga. Kaya nga sabi nga niya rito, whenever we grumble about our circumstances, we are impugning the character of God and exalting ourselves about Him. Kumbaga kapag yung nagrereklamo tayo sa sitwasyon na meron tayo na tila ba sinasalungat natin, kinakalaban natin, tinutuligsan natin, na para bang mas marunong pa tayo kesa sa Diyos na may kontrol at may akda ng lahat, ika nga. Kaya nga makapangyarihan siya sovereign siya, ika nga. At dito, kumbaga sinasabi nga, maging si Apostol Pablo, ika nga, pinaalalahanan niya tayo. Si Apostol Pablo, naroon siya sa kulungan, hindi maganda ang kanyang kalalagayan. Pero ang paalala niya, ang sabi nga niya sa Philippians 2:14-16, sa unang bahagi, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life. Kumbaga, ipinakikita dyan na maging ulirang mga anak tayo ng Diyos. Ika nga. Walang tutol, walang pagtatalo, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay, ang sabi. Ika nga. At dito, aminin na natin sa hindi, kahit sa loob ng iglesia, may mga taong mahilig magreklamo. Ika nga. Kumbaga, maging sa bahay, sa school, sa trabaho, ang dami nating reklamo. Ika nga. Ang pinapaalala sa atin dito, be a good testimony. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, hindi grumbling testimony. Ika nga. Pangalawa, na pinapaalala sa atin yung mga taong self-centered people. Mga taong makasarili. Doon sa verse 14, ang sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos, bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Ang sabi doon sa verse 14,
What profit? Anong pakinabang? Ang sabi, anong garansya na para bang itong mga umaasa ng kapalit? Nag-aabang ng kapalit, ika nga. Para sa sarili nilang kalalagayan, ika nga. At dito, kumbaga dapat tayong maging maingat kasi alam naman natin na tayo, kahit Kristiyano na, naririto pa rin tayo sa flesh. Be careful, the flesh is inclined to self-pity, na kapag yung parabang mukhang kawawa ka, self-pity ang tingin mo sa sarili mo, self-focus, sarili lang lagi ang tinitingnan mo, hindi mo makita yung problema. Bakit? Self-centeredness, puro ako. Ang siyang pumapasok sa isipan mo, ika nga. Kumbaga, hindi mo makita kung ano yung real problem, ika nga. Kasi puro ako. Self-centered people, ika nga. At dito, kaya hindi ka makapaglingkod kasi gusto mo yung pakinabang, nawawala na yung spirit of servanthood. Nawawala na yung spirit of gratefulness kung bakit ka iniligtas ng Diyos. Nawawala na yung mga bagay na ipagpapasalamat mo na maraming blessings kang ipinagkaloob noon pa, ika nga. Dahil lang sa mga hindi mo makayanang sitwasyon sa mga sandaling ito, kinalimutan mo na ang mga blessings na natanggap mo noong una pa man, ika nga. At dito, dapat nating maintindihan na alam ng Diyos ang mga bagay na kailangan mo. Alam ng Diyos yan. All-knowing siya, ika nga. Pero dapat nating maintindihan na sinasabi nga na yung mga pangangailangan na yan, kailangan nating magtiwala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Na ipagkakaloob niya yung ating mga kailangan. At dapat nating maintindihan na yung Diyos nating pinaglilingkuran, hindi genie. Ano yung genie? Na meron kang lampara, you have 3 wishes. Lahat ng kahilingan mo ay matutupad. Hindi ganun ang Diyos, ika nga. Kumbaga, pinaunawa sa atin dito na dapat nating maintindihan sa paglilingkod, hindi sarili ang iniisip, ika nga. Dapat nating maintindihan, maging nung nabubuhay pa ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid, dahil sila'y nakakakain, pinagagaling ng ating Panginoon Kristo, kaya sila sumusunod sa ating Panginoong Kristo. May pakinabang silang nakukuha sa ating Panginoong Kristo. Pero, nung nagtuturo na ang ating Panginoong Kristo ng matitigas na aral, ika nga, nagsitigil na sila. Hindi na sila nagpatuloy, ika nga. Kumbaga, ayaw na nilang sumunod talaga sa nais ng Diyos, ika nga. Kasi ang gusto niya ay yung pangsarili lamang, ika nga. Totoo na ang lahat, merong tayong makukuhang lasting joy sa ating paglakad sa ating Panginoong Kristo. I-provide ng Diyos lahat yan. Pero dapat nating maintindihan na yung mga joy na yan, yung mga blessings na yan, bahagi rin dyan para makamtan natin dyan ay yung tinatawag na daily self-denial. Tinuturuan ka ng Diyos para makamtan at maintindihan mo yung mga dapat mong maintindihan. Ika nga. Tinuturuan ka ng Diyos na dapat mong buhatin, dalhin yung mga bagay na akala mo'y problema pero in reality, kailangan mong dalhin yan sapagkat meron kang matututunan dyan. Ika nga. At dito, ang sabi nga, sa Lucas 9:23-24, and he said to them, all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life and shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Ika nga. Kumbaga talagang merong mga tatanggalin sa'yo. May mga babaguhin sa'yo. Para nang sa gayon,
ang talagang makita sa iyo ay yung karapat-dapat bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ika nga. At dito, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, kumbaga, we are made to worship and serve our Lord God. Ika nga. Naririyan tayo para purihin natin, paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Ika nga. Ang sabi nga doon sa awitin, yung made to worship, all we are and all we have is all a gift from God that we receive. Lahat. Lahat na meron tayo. Lahat yan ay galing sa Diyos. Ika nga. At dito, ang sabi nga, and every knee bowed down, He is worthy of all our praise. Lahat ay lulod at karapat-dapat siyang papurihan. Ika nga. Kumbaga dito, pinakikita sa atin na sa ating paglilingkod, kinakailangan na hindi katulad ng mga self-centered people. Sa Mark, chapter 10, verse 28 to 31, ika nga, ito yung mga sandali na tinanong ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, ano naman yung para sa amin? Tingnan mo. Iniwan na namin lahat. Ang sabi, sa Mark 10:28, then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the world to come eternal life. But many are first shall be last, and the last first. Kumbaga, pinakikita at pinaunawa ng ating Panginoon Jesucristo, sinisigurado niya na lahat ng mga isinakripisyo mo para sa Kanya, ika nga, ay hindi niya nakakaligtaan. Ipagkakaloob niya, ibabalik niya lahat, ika nga. Ibibigay niya lahat, ika nga. Kumbaga, He gives abundant blessings both in this life and in eternity. Mga blessings ay ibibigay ng Diyos. Ngayon, dapat nating maintindihan na pag sinabi mong blessing, akala kasi ng iba, lahat pinansyal, lahat material. Pag blessing, ika nga, wala kang karamdaman, maayos ang pamilya mo, tuto apostol lahat, ika nga, magandang relasyon mo sa kapwa mo, ika nga, bukod pa yung mga material blessings kung ipagkakalob sa iyo ng Diyos, ika nga. Blessings lahat yan. At ang sabi nga, ang pinapaunawa niya rito, but don't forget the persecutions. Bahagi yan sa paglakad at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 2 Timothy 3:12, indeed, tunay nga, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Bakit? Kasi salungat ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng mundong ito. Ika nga. Kaya normal lamang yon na kung gusto mong lumakad sa nais ng Diyos, kumbaga, makakaranas ka ng mga persecutions, trials, and problems. Ika nga. Ngayon, kung hindi ka nakakaranas, ibig sabihin, nakikiayong ka. Kumbaga, nakikisayaw ka sa mundong ito. Hindi ka pa rin umaayon sa kalooban talaga ng Diyos. Ika nga. Yun. At kaya nga sinasabi na self-centered people don't last long in serving God. Yung mga taong makasarili, self-centered, sarili nila, iniisip nila, ito yung mga taong hindi talaga kung bakit hindi makatagal sa paglilingkod. Ika nga. Kasi ang iniisip, pakinabang ko. Wala yung servanthood, ika nga. Wala yung commitment, ika nga. Kaya, yung mga hindi makatagal sa paglilingkod, ika nga, sarili ang iniisip. Sinasabi nga, isang problema yung pagiging self-centered, ika nga.
Pangatlo, pretending people. Mga taong mapagkunwari. Mga taong nagpapanggap, ika nga. Ang sabi nga doon sa verse 14, muli, ang sabi, walang saysay, bakit pa namin susundin ang kanyang mga utos? Ang sabi. Kumbaga, ang sabi pa niya rito, bakit pa namin ipakikitang nalulungkot kami sa mga nagagawa naming kasalanan? Bakit pa? Ibig sabihin, yung mga tao naman na nagpapakita halimbawa ng motions of fasting and humbling, kunyari, nagpapasting siya, pero deep inside, wala naman pala talaga silang heart of devotion, heart of yung love for God. Ika nga, ibig sabihin, wrong motives kung bakit lang pala nila ginagawa yun. Kumbaga, mga fake sorrows na tinatawag. Mga peking kalungkutan. Yun lang ang kanilang pinakikita, pero yung motibo nila, mali. Ika nga. Kumbaga dito, sinasabi nga, dapat nating maintindihan, mahalaga ang motivation. Motivation is everything when it comes to obeying and serving God. Mahalaga. Bakit ka? Ano nag-trigger sa'yo? Ano ang nagtutulak sa'yo na maglingkod, lumakad sa kalooban ng Diyos? Ika nga. Sa Revelation, chapter 2, 1-4, ang sabi nga niya rito, unto the angel of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patient, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kumbaga nire-rebuke ni Jesus Christ ang Church of Ephesus dito sa Revelation chapter 2 na ito. Ika nga. Kumbaga, maraming pinakikitang maganda ang Church of Ephesus. Ika nga, ibig sabihin, good things, naghihirap sila, nagsasakripisyo sila. Pero, ang problema, pakitang tao lang pala. Oo, nagagawa mo, nakapag-routine ka, nagagawa mo yung mga responsibilidad mo. Pero deep inside, ang sabi, wala na yung dati mong unang pag-ibig mo sa akin. Wala na yung pag-ibig mo sa ating Panginoong Kristo. Ika nga. Kumbaga, oo, nagagawa mo yung responsibilidad mo. Pero kung bakit ka naglilingkod, wala na. Yun yung sinasabi rito ni Jesus Christ. Pinapaalala niya, ika nga. At dito, kumbaga sinasabi nga na, nung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo bilang personal Lord and Savior, kumbaga, naintindihan natin kung bakit natin tinanggap ang ating Panginoon Kristo. Mahal natin, naintindihan natin yung sakripisyong ginawa niya. Pero habang lumilipas ang panahon, tumatagal ang mga taon, ika nga, tila nagiging routine na nga lamang. Para bang sirkulasyon, ayaw kong mabisita ni kapatid, kaya ako'y aaten ngayon, ika nga. Kumbaga nawawala na yung motivation of love nung unang mong makilala at tanggapin ang ating Panginoon Kristo, ika nga. Noong nagkasala si Pedro, nung dinanay niya ng 3 times si Pedro, at nagbalik loob si Pedro sa ating Panginoon Kristo, ika nga. At alam naman natin na si Pedro o si Saint Peter, ika nga, ang siyang naging leader ng mga apostles, ika nga. Ngayon, nung kinausap ng ating Panginoon Kristo si Pedro, 3 beses na tinanong ng ating Panginoon Kristo si Pedro, ika nga. Do you love me? Mahal mo ba ako, Pedro? 3 times. Kumbaga sinigurado ng ating Panginoong Kristo ang puso ni Pedro. At ang sabi ni Pedro, oo, Panginoon, alam mong mahal kita. Ika nga.
Kumbaga dito, pinakikita na dapat ang nagtutulak sa atin kung bakit tayo naglilingkod, ano ka ba nga, langaw, ay yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, nung nasigurado ng ating Panginoong Kristo na mahal niya, na mahal ni Pedro ang ating Panginoong Kristo, alagaan mo ang aking mga tupa. Ika nga. Sa John 21:15-17, ika nga. Yung pagmamahal ang siyang magtutulak sa iyo kung bakit ka maglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, ika nga. Kumbaga, ang sabi, alagaan mo ang aking mga tupa. Ngayon sa church, reality, may mga kambing na nagpapanggap na tupa, ika nga. May mga damo na nagpapanggap na trigo. Pero bahala na ang Diyos doon sa huling panahon, ika nga. Pero ang sinasabi nga niya rito, love for the Lord Jesus who gave Himself on the cross for me should be the motive behind everything that I or you will do for Him. Ika nga. Yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi naintindihan mo yung sakripisyong ginawa niya para magkaroon ka ng kaligtasan at magkaroon ka ng kasiguraduhan sa iyong kalalagayan at karapatang tawagin mo siyang Ama-Ama. Ika. Pang-apat, losing the eternal perspective people. Mga taong nakakalimutan na ang tingnan ay yung pangwalang hanggang pananaw. Dun sa verse 15, ang sabi, and now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Ang sabi doon sa verse 15. Itong mga taong to sa pang-apat, nakalimutan na nila yung eternal perspective. Yung pangmatagalan. Nakalimutan na nila. At dito, kumbaga sinasabi nga na parabang wala naman silang nakikitang pakinabang sa paglilingkod at tila kung sino pa yung mga salungat sa paglakad sa kalooban ng Diyos, sila pa yung nable-bless. At ito pa nakakalungkot. Ang nakikita pa nila na, kumbaga, tila sila yung pinagpapala at ang sabi pa, nakakatakas pa sila sa mga kalukuhang kanilang ginagawa. Yun ang kanilang pumasok sa isipan nila. Ang tinitingnan nila ay yung mga blessings ng mundong ito at yung mga kalukuhang ginagawa nila na nakakalusot. Yun ang nakikita nila. Nakakalungkot. Nawala na yung pangmatagalang pananaw. Ika nga. At dito, kumbaga, sinasabi nga na kapag ganyan ang nagiging pananaw mo sa buhay, ang sabi nga niya rito, whenever we start thinking that way, we have lost God's eternal perspective and adopted the world's temporal perspective. Kumbaga nawala na. Kumbaga yung faith mo, wala na. Kasi ang tinitingnan mo na yung mga nakikita. Kasi ang faith, mga bagay na paniniwala mo sa mga bagay na hindi nakikita. Sa Psalms 73:26, my flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion forever. Oo, totoo naman na kung minsan ay talagang napapagod ka na. Oo, kung totoo minsan na parang nanghihina ka na. Pero, but God is the strength. Ang Diyos, ang aking lakas. Kumbaga siya ang aking pag-asa, siya ang aking lakas. Yun yung nagbibigay sa akin ng motivation, ika nga. Kasi dito sa Psalm 73, binabanggit doon na tila ba yung mga masasama ang tila pinagpapala pa. Pero ang sabi ni David, nung siya'y manahan sa sanktuaryo, sa tahanan ng Diyos, ito yung panalangin niya, binanggit niya, oo, napapagod ako, pero ikaw, o Diyos, ang aking lakas. Ika nga. Kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, ini-encourage tayo na kapag yung parabang nadi-discourage ka na, aminin na natin, huwag ka nang tumanggi, ika nga.
na may mga sandali na para bang kapag ang nakikita mo yung mga disappointment, mga problema, mga pagsubok, mga trials, mga differences o mga hindi umaayon sa plano mo, nadi-discourage ka. Aminin na natin na para bang ang nakikita mo ay bakit siya ganon? Bakit siya ganon? Pero ang sabi nga niya rito, huwag mong hayaang tingnan yung mga bagay na yon. Yung mga lumayo sa Diyos, ika nga. Kasi dito sa Psalm 73, ganun yung unang panalangin. Pero pagdating dito, in fine, hindi nakakaligtaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo. At dito, kumbaga, ang sabi nga, kung sa ating mga buhay mananampalataya, na tayong mga naglilingkod, na tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos, na kung ang tinitingnan lamang natin ay ang mundong ito, ika nga, kawawa tayo. Ang sabi nga, sa 1 Corinthians 15:19, if we have hope in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied. Kung tayo na lumalakad sa kalooban ng Diyos, lumalakad sa aral niya, sa mga salita niya, at ang pag-asa natin ay dito lamang sa mundong ito, tayo ang pinakang kawawa. Ibig sabihin, inutili yung ating ginawang buhay. Pero sinabi niya dun sa verse, sa verse chapter 15, sa mga sumunod na talata, kung ganyan ang magiging pananaw mo sa verse 32, chapter 15 ng 1 Corinthians, para bang ang gagawin mo na lang ay magpakasaya ka. Kumain ka, uminom ka, bukas, mamamatay ka rin lang. Pero hindi ganon. Ang sabi ni Pablo, na siyang nagtuturo, nagsumulat ng maraming aral sa New Testament, na hindi ganon ang ating pag-asa. Kasi naniniwala tayo na ang ating Panginoong Kristo, namatay siya, after 3 days, ay muli siyang nabuhay. Kaya tayong mga mananampalataya, meron tayong kasiguraduhan na muli tayong mabubuhay. Ibig sabihin, hindi lang dito sa mundong ito ang ating buhay, ika nga. Hindi natatapos dito. Kaya nga tayo nananampalataya. Pero kapag ang pananaw mo ay dito lang sa mundong ito, kawawa ka. Kaya nga, sinabi niya sa verse 15:58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain. Maging matatag ka. Huwag kang matinag. Kumbaga, huwag kang matinag, huwag kang bumigay, ika nga. Sapagkat ang lahat ng mga paglilingkod, lahat ng mga ginagawa mo, hindi yan nasasayang, ika nga. Kumbaga, yun ang pangako sa atin, ika nga. Yan ang mga ilang paalala na kung saan, dun sa verse 13 to 15, mga ilang tao na nagsasabing walang saysay yung mga paglilingkod na ginagawa ng isang tao. Pangalawa, God remembers the faithful. Hindi nawawaglit sa Diyos ang mga tapat na lumalakad sa Kanya. Sa Tagalog, ang sabi niya rito, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Ika nga. Kumbaga, makikita natin na itong mga taong ito sa verse 16 to 18, ito yung mga taong may takot sa Diyos. Mga tapat na naglilingkod sa Diyos, ika nga. At hindi nila iniisip
yung mga sinasabi doon sa verse 13 to 15 na walang saysay ang paglilingkod. Ika nga. At itong mga taong ito, kilala ng Diyos to. Hindi nawawaglit sa Kanya. God knows you by name. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Ika nga. Hindi nawawaglit sa Diyos ang bawat isa sa atin. Ika nga. God personally knows every one of us. Ika nga. Ang sabi nga sa John 10:3, kumbaga inilimbawa ng ating Panginoon sa Kristo na siya'y the good shepherd. At ang sabi niya, kilala niya ang bawat isa sa kanilang mga pangalan. At tayong mga mananampalataya, we are considered as the sheep. Ika nga. At ang sabi, kilala niya tayo sa ating mga pangalan. Personally, God knows us. Ika nga. At marami pang mga supporting verses na nagpapakita na ang Diyos kilala niya ang kanyang mga anak. Ika nga. At dito, sinasabi nga na ang paalala sa atin, kumbaga, huwag kang panghinaan ng loob, kapatid. Huwag mong gayahin yung mga taong naririto sa verse 13 to 15, ika nga. At dito, pinaunawa dito sa verse 16, na itong mga naririto sa grupong ito, God remembers the faithful, ika nga. Ito yung may mga takot sa Diyos, ika nga. At dito, ang sabi, esteem. Kumbaga, binibigyan nila ng pagpapahalaga ang Diyos. Binibigyan nilang pagpapahalaga ang mga aral, salita ng Diyos, ika nga. At dapat nating maintindihan, ika nga, na ibig sabihin, binibigyan nilang pagpapahalaga ang Diyos, binibigyan nilang pagpapahalaga kung ano yung mga katangian na mapagkakakilanlan nila sa Diyos. Ibig sabihin, mapaghahawakan nila, mapagtitiwalaan nila kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. Ika nga. At sinasabi rin sa 1 John chapter 4 verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Ang sino man daw na hindi nag-umiibig ay hindi tunay na nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Totoo. Ngayon, dapat nating unawain na ini-emphasize natin na ang Diyos ay pag-ibig. Pero dapat din nating i-balanse, i-emphasize na huwag nating kakalimutan na yung banal na takot na kinakailangan natin sa Diyos na pag-ibig. Bakit? Sapagkat nararapat lamang natin ibigay yung respeto, paggalang sa isang banal na Diyos. Ika nga. Kasi kung minsan, sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig, pero kinakalimutan na nila yung ibang katangian ng Diyos, na ang Diyos ay banal. Ika nga. Kaya doon sa verse 16, ang sabi nga, then those who feared the Lord spoke with one another. Kumbaga, ang mga nag-usap-usap dito sa verse 16 ay yung may mga takot sa Diyos. Sila yung mga nag-usap-usap, ika nga. Sila yung nagbigay ng encouragement sa bawat isa. Nagpalakasan, nagtulungan, nag-alalayan, ika nga. Kasi nga, maaaring nakikita nila yung mga nadidispleasure na sila, nadidiscourage na sila sa mundong kanilang ginagalawan, kaya itong mga faithfuls ang nag-usap-usap, in-encourage nila ang isa't isa, ika nga. At dito, ang sabi nga, the proper fear of God causes us to hate evil and turn from it. Kapag tama ang pagkakilala mo, tama yung takot na meron ka sa Diyos, kumbaga ito yung magtutulak sa iyo na lumayo at huwag mong gawin, ika nga, yung mga bagay na salungat sa nais ng Diyos, ika nga. Sa Proverbs 3:7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil.
Sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. Sa Proverbs 16:6, by mercy and truth, corruption is cleansed by fear of the Lord. Men depart from evil. Ibig sabihin, fearing God gives us the courage to confront sin even if people don't like us for doing so. Ika nga. Dahil meron tayong pagkakilala, pagkatakot sa Diyos, nagagawa nating magkaroon ng encouragement, ng koradyo, na salungatin yung alam mong salungat sa kalooban ng Diyos. Ika nga. Kahit kung minsan, ang tingin sa'yo, kontrabida ka kasi hindi ka umaayon sa kinagisnan ng mundong ito. Ika nga. Pero ang sinusunod mo, dahil may takot ka sa Diyos, kaya ang Diyos ang siyang sinusunod mo. Kaya nga sinasabi, mas maganda ng magalit sa akin ng tao kaysa magalit sa akin ng Diyos. Ika nga. At dito, ang sabi nga niya rito, yung may mga takot sa Diyos, sa verse 16, sila yung nagbigay ng encouragement sa bawat isa. Kasi nga dun sa verse 15, kumbaga para bang sinasabi na anong saysay at kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung pinagpapala at sino pa yung gumagawa ng kalikuan ay tila nakakatakas sa kanilang mga ginagawang kalikuan. Kumbaga, in-encourage ng mga faithfuls ang bawat isa, ika nga. At dito, nakakalungkot lang na may mga taong ganon, ika nga. Yung nadideceive, nadadaya, katulad halimbawa ng unang bahagi natin kanina. At dito, kumbaga, kaya dun sa verse 16, kumbaga, nirebuke, kinounter, yung mga pinagsasabi nung naroon sa unang bahagi, ika nga. At dito, dapat nating makita na kinakailangan nating maging matatag, maging tapat na lumalakad sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mga taong salungat sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Kailangan mo maging matatag, kailangan mo maging faithful, ika nga. At dito, ang sabi nga, sa realidad ng buhay, katulad nung sa verse 15, 14, na para bang, ang sabi, walang saysay naman yung paglilingkod. Kaya dito, dapat nating makita na sa verse 15, verse 16, ika nga, na yung encouragemental, yung pagpapalakasan, pagtutulungan, na sinasabi nga na huwag mong hayaan na itong mga taong to kasi kung minsan marami ng tao na sadyang nawala sa church. Nawala sa church. Bakit? Ang nakita na nila ay yung mga sinasabi dun sa verse 14 and 15 na walang saysay ang paglilingkod sa Diyos at yung mga tila sila pa yung pinagpapala. Kaya sila nawala sa church. Kaya ito sa verse 16, kinakailangan magtulungan, magpalakasan, kasi may mga tao kuminsan sa loob ng church na nambre-brainwash. Nambre-brainwash, kaya kailangan mo siyang i-counter, i-rebuke. Kasi kung hindi ka magiging atento, pati ikaw, deceive. Pati ikaw, deceive, ika nga. At dito, sinasabi nga, kinakailangan nating maging matatag, to be bold, para makalakad tayo na may katapatan sa Diyos. Huwag mong i-entertain yung mga ganitong nambre-brainwash lamang, inilalayo ka sa kalooban ng Diyos. Ika nga. Ang nakikita mo, na-bless siya, pero tingnan mo ang buhay niya ngayon. Wala siya sa pamilya ng Diyos. Oo, financially blessed siya, pero tingnan mo ang pamilya niya ngayon, ang kalalagayan niyo, nakakalungkot. Kaysa nung nasa sa iglesia siya, ika nga. Marami tayong makikita ganyan. Na nadaya sila, tiningnan nila yung mga pansamantalang material na bagay. Oo, medyo umangat.
Pero tingnan mo, obserbahan mo kung ano na yung mga anak niya. Ano na yung relasyon nilang mag-asawa. Nakakalungkot, ika nga. Kumbaga, sinasabi nga na sa chapter 10, 24-25 ng Hebrew, and let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ika nga. Kumbaga, kailangan nating encourage ang bawat isa. Kumbaga, may mga nangyayaring, may mga problema, nadi-discourage, normal yan. Kasi naririto pa tayo sa mundong ito. Pero dapat nating maintindihan, God remembers the faithful. Kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. At ang sabi nga niya, God knows your works. Alam ng Diyos yung mga ginagawa mo para sa Kanya. And even the difficulty of your works. Yung mga sakripisyong ginagawa mo para sa Kanya, alam ng Diyos yan. Hindi nawawaglit sa Kanya yan. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, huwag nating hayaan na yung aalis ka na lang bale, kung parang every Sunday ka lang naririto, tapos wala kang commitment kung kanino mang kapatid, kaya parang wala kang nakakausap, kaya wala nag-i-encourage, nagpapalakas ng loob mo sa iyong paglakad buhay. Huwag nating sanayan yung ganon. Kasi kailangan natin na may nagpapalakas sa isa't isa sa atin. Kasi mahirap ang buhay Kristiyano kasi iba ang buhay natin kaysa sa mundong ito. Ika nga. At ang sinasabi nga, kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kilala ng Diyos, alam ng Diyos yung mga ginagawa mo para sa Kanya. Maging yung mga difficulty o sakripisyo na ginagawa mo para sa Kanya. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, God knows your tears. Yung mga luha mo, aminin mo na sa hindi. Talaga kung minsan para bang nalulungkot ka, bibigay ka na. Pero sinasabi rin sa Psalms, ika nga, yung pagluha mo, kumbaga, papalitan ng Diyos yan. God knows your word. Yung mga pananalita mo na kahit may mga nadi-disappoint, nakakausap, pero yung faithfulness mo, na pinangahawakan mo yung faith mo, isineshare mo pa rin yung faith mo sa mga nakakausap mo, tapat ka pa rin, ika nga. God knows your desires. Alam ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ika nga. Kaya nga sinabi ro sa verse 16, the Lord gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him. Naririnig ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Isang pangako ng Diyos na kakalingain ka niya, hindi ka niya pababayaan. Ika nga. Pangako ng Diyos na pagdating ng huling araw, at ang sabi nga, nalalapit na, hindi tayo nawawaglit sa Kanya. Ika nga. Sa Esther, chapter 6, verse 1 and 2, on that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teres, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. Ano ito? Kung pamilyar tayo sa Book of Esther, ito yung chapter na kung saan ay hindi makatulog yung hari ng Persia, ika nga. At sa kanyang, dahil hindi siya makatulog, pinakuha niya yung libro ng remembrance, ika nga. At nakita niya ron si Mordecai na nakasulat doon, na si Mordecai ay uncle na nagpalaki kay Queen Esther, ika nga. At nakita doon na dahil narinig ni Mordecai na papatayin, may planong pagpatay sa hari ng Persia, hindi ito natuloy, ika nga.
At doon, tinanong ng hari, anong parangal ang ibinigay kay Mordecai? Ang sabi nung nagbabasa, wala po, mahal na hari. Ibig sabihin, dahil doon, nakatala ron, nakita ron, at binigyan ng parangal si Mordecai. Tila gano'n ang sinasabi rito. Hindi natin alam, baka merong computer o ano sa langit, pero sinasabi, hindi nawawaglit sa Diyos ang mga sakripisyong ginagawa natin para sa Kanya. At pagdating doon, pinarangalan si Mordecai. Kumbaga, ang sabi nga niya rito sa Hebrews 6:10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi nawawaglit sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kung sa mundong ito, ang mga kinikilala ay yung rich and famous, pero sa harapan ng Diyos, ang nakikilala niya, natatandaan niya, ay yung may mga takot sa Kanya at mga naglilingkod sa Kanya dahil mahal natin ang Diyos. Ika nga. Kumbaga, yun yung pinaunawa sa atin. Ang sabi nga, God remembers the faithful. Hindi nawawaglit sa Diyos yung katapatan ng Kanyang hinirang. Sa huling araw, at kung oobserbahan natin ang mundong ating ginagalawan, pasama na ng pasama. Kung titingnan mo, tila malapit na talaga ang muling pagbalik ng ating Panginoon. At dito, sinasabi nga na, when God judges the earth, the line between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not, will be clear. Kapag dumating na yung takdang oras, nahuhukuman na ng Diyos ang mundong ito. Malinaw na sinasabi sa mga talatang ito na makikita ang kaibahan ng wicked and righteous. Magiging malinaw. Yan ang sabi. At hindi yan nawawaglit sa Diyos. Makikita ko sino yung tunay sa hindi. Mahayag ang lahat. Kasi nga, ang sabi ro sa verse 18, then once more, you shall see the distinction between the righteous and the wicked. Makikita ang masama at ang matuwid between one who serves God and one who does not serve Him. Mahayag ang lahat. Ika nga. At dito ang sabi, magiging malinaw ang lahat. Ika nga. Kung nakapagtatago ka man ngayon, pero sa harapan ng Diyos, hindi. Ika nga. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga, God knows your motive. Alam ng Diyos ang motibo mo. At ang sabi nga niya rito, be a faithful believer and always encourage one another. Maging tapat tayong mananampalataya. Magpalakasan tayo. Kasi nakikita natin pasama ng pasama ang mundong ating ginagalawan. Do not let the prosperity of the wicked and your skepticism disappoint you. Huwag mong hayaan na mainggit ka na para bang pinagyayaman yung mga kalokohan nila, nakakatakas sila, huwag mong kainggitan yun. At huwag mong hayaang i-entertain yung mga pag-alanlangan na pumapasok sa isipan mo. Huwag mong entertain yan. At ang sabi nga niya rito, everything you do for God and His kingdom is not in vain. Kasi ang pangako, lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, sa Diyos, at sa Kanyang kaharian ay hindi nasasayang. At ang sabi nga niya rito, blessed are those who trust in the Lord, for they will be guided and receive His favor. Mapalad ang mga nagtitiwala sa Diyos, sabagat tayo'y aalalayan, sasamahan, at ibibigay niya ang kalinga sa atin. Manalangin po tayo.
Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe mo na pinagkaloob sa mga sandaling ito. Sa bawat katotohanan na inihahayag mo, Panginoon, na tunay nga ang mundong aming ginagalawan, Panginoon, pasama na ng pasama para makita namin, Panginoon, ang kaibahan ng mundong ito sa lugar na aming patutunguhan at aming inaasahan, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, tunay nga sa paalala na pinakita mo sa amin, dalangin namin, tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa mga hamon na mundong aming ginagalawan upang nasa gayon masumpungan mo kami, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyong harapan, Panginoon. At minsan pa, Ama, dalain ko, O Diyos, na sa sandaling ito, kung may mga nakikita kang mga pagkukulang, Lord God, pakalinisin mo po kami, patawarin mo kami, upang nang sa gayon tunay nga na maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At muli po, Ama, tunay nga na karapat-dapat ka lamang naming purihin, sambahin sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.